tingnan muna natin mga kababayan itong mga ginagawa nitong si Mayor Hani Lacuna sa kabila mga kababayan ng mga pambabatikos at mga patama nitong si Yorme na mga sinasabi po laban po sa kanya. So kung titingnan po nating mabuti, alam ko sa inyo marami ang nakapanood nung nag-live tayo dun po sa Bawan, Batangas na kung saan mga kababayan sinuportahan natin yung groundbreaking ng school mga kababayan dyan po sa may Bawan, Batangas na kung saan dinala po ni Congresswoman Luistro etong Quadcom, mga kababayan, dyan sa Bawan, Batangas para magbigay po ng tulong. So ngayon, marami, habang nakalive po tayo, marami ang mga nagko-comment mga kababayan na Congresswoman Luistro for Senator. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, kung matatandaan ninyo, nakausap natin yung iba sa mga staff and then yung mga tao doon sa Bawan, Batangas mga kababayan na kung saan mismong sinasabi ng mga tao nung natanong ko kung may balak ba na tumakbo sa pagkasenador mga kababayan, etong si Congresswoman Luistro, ang sinasabi lamang daw pong malimit nitong si Congresswoman Luistro mga kababayan, mas pag-aanuhan niya, mas pag-uubusan niya ng kanyang lakas, pag-aaksehan niya ng panahon ng paunlarin ang kanyang mga nasasakupan mga kababayan at talagang paglingkuran yung mga taga Bawan, Batangas, taga Lubo, Batangas, at yung lahat ng kanyang nasasakupan. So, ibig sabihin mga kababayan, ayaw niyang iwanan na, alam niyo yun, ayaw niyang iwanan ng hindi pa tapos yung mga proyekto niya dyan po sa kanya mga nasasakupan. Unlike mga kababayan, kung titingnan po natin, kasi merong merong pinagkaiba ito ng senaryo. Mga kababayan, dyan sa nangyari sa Maynila. Diba nung panahon, nung si Isko ang mayor, eto mga kababayan ha, nung panahon na sa Isko ang mayor, oo, pinapogi niya ang Maynila, pero hindi niya inubos yung kanyang term. Bagkos, tumakbo siya sa pagka-presidente mga kababayan, and then nung natalo mga kababayan at magkakaroon ng midterm election, sinubukan niya na maghanap ng titikitan para sa pagkasenador. Kaso nga lang ang problema, yung iba ay tinanggihan siya, di umano mga kababayan, kaya ang ginawa niya, bumalik siya sa pagiging mayor. Pero sa kabila ng mga parinig niya, pahaging niya, dito kay Mayor Hani Lacuna mga kababayan, ganito yung ginagawa nitong si Mayor Hani Lacuna. So eto, panoorin po muna natin. Ito po ay parang pangtawid. Kasi po yung mga taong nawalan ng trabaho, 15 days, binibigyan sila ng around 6,000 plus pesos para po magwalis at tumulong sa kanilang barangay. Ang una-una ko pang gagastusin, pag nakuha ko po yung sahod ko is pangbili po ng uniforme nila at pambaon po nila. So ibig sabihin yung mga proyekto nitong si Mayor Hani Lacuna mga kababayan nakakatulong po talaga sa mga taga Maynila. Kasi unang-una, yung magkaroon ng ayuda yung mga taga Maynila, napakalaking tulong po niyan. Pangalawa mga kababayan, eto kasing si Mayor Hani Lacuna, kada may proyekto ang ating presidente, especially pagka dyan ginaganap sa may Kamaynilaan, dyan sa may Maynila, talagang isa po siya sa sumusuporta sa proyekto ng ating presidente. So ngayon, marami kasi mga kababayan, especially yung mga vlogger na sumusuporta dito kay Isko, sinasabi na hindi naman daw kami taga Maynila pero bakit daw namin tinatalakay mga kababayan yung mga issue dyan sa Maynila. Simple lang mga kababayan, dahil kung makikita ninyo, sabi ko nga sa inyo, kung tumakbo si Isko sa pagkasenador, suportado natin yan. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, eto kasing si Isko sumama kina Mocha Uson, kina Banat Bay, na kung saan mga kababayan yung kahit maganda yung ginagawa ng ating presidente against yung mga tao na dinala niya at sinuportahan niya at isinama niya mga kababayan. So ngayon, kung sakali mananalong mayor etong si Isko, talagang darating yung time na lahat ng ginagawa ng ating presidente mga kababayan, especially kung titingnan ninyo, may mga times na binabatikos din niya ang ating presidente nung panahon ng eleksyon. Unlike dito kay Mayor Hani Lacuna, na kada may proyekto ang ating presidente, suportado po niya. Pero mga kababayan, kung titingnan nyo din, sa pagdikit itong si Mocha Uson dito kay Yorme, yun ang simula ng pagbagsak nitong si Isko. Aminin man natin or hindi, kaya lang dinudumog itong si Isko ng mga taga Maynila kasi nga artista mga kababayan. Pero kung titingnan natin yung fact kung bakit niya iniwan mga kababayan etong Maynila ay dahil doon sa kanyang ambisyon na maging presidente. Pero mga kababayan, kung titingnan din naman po natin, nung natalo siya sa pagka-presidente, sinubukan niya na tumakbo sa pagka-senador. Kaso nga lang ang problema, tinatanggihan siya nung kanya mga sinusubukan
natikitan mga kababayan, di umano. Pangalawa naman mga kababayan, syempre wala na siyang choice at kailangan niyang makabalik sa politika. Kaya ang pinili niya maging mayor ulit at agawin yung posisyon mga kababayan dun po sa isang tao na talagang pinagkakautangan niya ng loob ang mga kababayan. Ano po? So ngayon, eto kung titingnan natin sa kabila ng mga pahaging niya kay Mayor Hanny Lacuna, pagtulong lang yung ginagawa ni Mayor Hanny Lacuna sa mga kababayan natin dyan po sa Maynila. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Salamat po ako kay Presidente natin na si Bongbong Marcos, Speaker po natin si Romualdez, at sa Congressman po natin na si Erwin Cheng at si Mayor po natin na si Hanny Lacuna. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang. Mga kababayan, yung paggawa nila ng mabuti, pagganap nila sa kanilang trabaho, kasama ang ating presidente, mga kababayan, at ang ating House of Representative na ang House Speaker natin na si Congressman Martin Romualdez. Dahil mga kababayan, kung titingnan nyo, sa kabila ng mga pambabatikos na ibinabato nila kay Congressman Romualdez, sa ating presidente, talagang dire-diretso yung pagtulong at paglilingkod ng ating Pangulo at ng ating House Speaker, mga kababayan, sa mga kababayan po nating Pilipino sa pamamagitan din ng mga mayor, congressman, gobernador na sumusuporta sa adikhain ng ating presidente na maibangon muli ang bansang Pilipinas. So ngayon kung titingnan po natin, hindi lang yan, mga kababayan. Ngayon punta naman po tayo dun sa sinasabi ko kanina na pinuntahan natin nung nakaraang araw dyan po sa Maybawan, Batangas. Kasi sabi ko nga po sa inyo, taga Batangas ako, and then lahat ng mga politiko dito sa Batangas ay suportado po natin. Dahil unang-una mga kababayan, talagang kapag ka napadpad kayo ng Batangas, makikita nyo naman kung gaano kaganda ang Batangas mga kababayan at kung gaano katahimik ang Batangas. So ngayon kung titingnan po natin, ito yung inatinan natin nung nakaraan na kung saan suportado natin yung ating isa sa mga congresswoman po natin dito sa Batangas. Dahil mga kababayan, talagang kung makikita nyo naman, napakainit ng pagtanggap ng ating mga kababayan dito sa Batangas dun sa mga politiko na talagang tumutulong para maging maunlad mga kababayan ng Batangas. At isa na dyan, etong ginawa ni Congresswoman Luistro na kung saan, di ba, kung makikita ninyo, may binitawan siyang salita na hindi man niya kayang dalhin lahat ng mga kababayan niya dito sa Batangas doon sa Kamara, yung Kamara mga kababayan, yung Quadcom or yung Kamara, yung Congress, yung dinala niya sa mga taga Batangas. So ngayon panoorin po natin etong isang video na nakita po natin na may kinalaman po ito dun sa pinuntahan natin noong nakaraang araw. Ano po, ito i-play po natin. Alinsunod sa hangarin ng administrasyon na mapagbuti pa ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas, isang bago at modernong gusali ang itatayo sa Bawan Technical High School sa Bawan, Batangas. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang groundbreaking ceremony riyan. Si Melalas Moras sa Sentro ng Balita Live. Angelique, nagpasalamat si Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro sa mainit na suporta ng liderato ng Kamara sa kanilang distrito. Kanina nga, isang groundbreaking ceremony ang idinaos dito. Bandang alas 12 ng tanghali kanina nang dumating si House Speaker Martin Romualdez dito sa Bawan Technical Integrated High School sa Bawan, Batangas kasama si Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro. Ito ay para nga pangunahan ang groundbreaking ceremony para sa bago at modernong. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, napakasimple lang nung stage diyan sa may Bawan, Batangas Integrated High School mga kababayan. Sobrang simple lang niyan. Pero kung makikita nyo, talagang sobrang dami ng mga taong umattend dyan. Kaya nga mga kababayan, nung umattend tayo dyan, nakakuha tayo ng medyo maraming subscriber dyan. Kasi unang-una, yung mga nanonood sa atin, taga-Bawan, Batangas, na nung una hindi naniniwala na ang gobyerno daw natin ay tumutulong mga kababayan, noong naranasan nila mismo na makatanggap ng tulong sa mga kababayan, sa ating gobyerno mga kababayan, dyan sa may Bawan, Batangas, talagang hindi sila makapaniwala na talagang nung dumating sa House Speaker Romualdez at sinabi na gagawing 3 yung building na ipinapatayo dyan, yung school, mga kababayan dyan sa may Bawan, Batangas, talagang nagpalakpakan yung mga tao, talagang tuwan-tuwa. Kaya nga kung titingnan natin dun sa live natin mga kababayan, sobrang daming tao at talagang makikita nyo yung pagsuporta ng mga taga-Batangas dun sa mga politikong dumating po dyan sa may Bawan. Ngayon, kung titingnan din natin mga kababayan, talagang mismong nakuha or natanggap
ng ating mga kababayan yung tulong mula sa gobyerno dyan po sa may Bawan. At ang isa pa dyan mga kababayan, talagang kahit sino mga tao ang tanungin nyo dyan sa may Bawan, Batangas, talagang ang isasagot sa inyo napakabait nitong si Congresswoman Luistro. Kasi nga, nung kinausap natin yung mga staff mga kababayan, nitong si Congresswoman Luistro, dahil ang panawagan nga ng taong bayan ay tumakbo sa Senado dahil nga bukod sa matalino, talagang magaling mga kababayan at masipag sa trabaho. Kaso nga lang, ang malimit pong isagot sa atin, especially yung mga tao na naandi dito sa Bawan, Batangas, talagang hindi daw, uubusin muna, tatapusin muna yung term mga kababayan itong si Congresswoman Luistro para paglingkuran itong mga taga Batangas at yung kanyang nasasakupan. Kasi nga naman mga kababayan, masakit daw kay Congresswoman Luistro kung iiwanan niya yung mga kababayan po niya diyan po sa Batangas. At ang isa pa mga kababayan, talagang kahit sino ang tanungin nyo dyan, ang isasagot lang sa inyo, napakabuti, napakabait at parang kaibigan lang etong si Congresswoman Luistro. So kung titingnan natin mga kababayan, kung etong si Congresswoman Luistro kahit isinusubo na ng mamamayang Pilipino na magsenador po siya, pilit niyang tinatanggihan. Kasi ang gusto lang naman niya, paunlarin yung kanyang nasasakupan at bigyan ng magandang buhay yung mga tao na kanyang nasasakupan. So dapat ganon mga kababayan yung mindset ng isang politiko na hindi porket nakakita ng pagkakataon na magkaroon ng mataas na posisyon sa ating gobyerno, igagrab na yon. Mga kababayan, kahit na may masagasaan ka. Unlike dito, mga kababayan, sa ginagawang ito ni Yorme na nung wala na siyang mabagsakan, dun niya na sinagasaan yung mga tao na tumulong po sa kanya. So kung titingnan natin mga kababayan, ganito po talaga yung tunay na malasakit sa mga kababayan Pilipino natin na talagang kung ikaw ay pinagkatiwalaan na iluklok sa posisyon na yan, natural na ibalik mo yan sa pamamagitan ng tamang pagsiservisyo mo at ibigay mo sa kanila yung mga naipangako mo. Yung mga naipangako mo sa taong bayan na naging dahilan para pagkatiwalaan ka. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Gusali ng eskwelahan. Nakilahok din sa pagtitipon si Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. Gayun din ang mga kasamahan ni Luistro sa House Squad Committee, kabilang na ang mga pinuno nito na sina Lead Chair Robert Ace Barbers at Co-Chairman Dan Fernandez at Stephen Paduano. Ayon kay Luistro, mahalaga ang pagtatayo ng bagong gusali sa paaralang ito para mapagbuti pa ang kalidad ng edukasyon sa lugar. Lubos ang pasalamat niya sa liderato ng Kamara at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa buhos ng suporta sa kanilang distrito. Si House Speaker Martin Romualdez naman tiniyak ang patuloy na pagserbisyo. Ay, shoutout kay Mameline Chavez Tamore ha. Yan ang masipag at napaka talak nung kongresista. Yes, bukod sa matalino, masipag at saka kinakapa talaga yung nasasakupan ng kanyang distrito. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Isyo ng Kamara para ibayo pang mapaganda ang estado ng bansa, mapa-edukasyon man o iba pang aspeto ng lipunan. Angelic, sa mga puntong ito ay narito tayo sa mismong lot kung saan itatayo yung makabago at modernong gusali ng paaralan. Ito nga yan, Angelic, no? At kung makikita nyo, ito ay malawak na. Hindi ko kasi ito naipakita sa inyo mga kababayan nung nag-live tayo dyan. Hindi ko naipakita yan sa inyo, kaya ipinapakita ko ngayon. Anyway, pagpatuloy pa natin. Yung lugar kung saan itatayo ang paaralan. Pero Angelic, ang magandang balita mula kay Speaker Romualdez ay nangako siya na talagang papalakihin at dadagdagan pa nila yung gusali na itatayo rito bilang pagpapahalaga nga sa larangan ng edukasyon at para mapagbuti pa yung kaalaman ng ating mga mag-aaral dito. Kasi nga, Angelic, syempre pag mas maraming gusali, mas maluwag yung mga silid-aralan ng mga estudyante, tiyak na mas matututo ang ating mga kababayan na dito na mag-aaral. Angelic? Yes, okay, Mela, mga kailan daw ang target? Buti pa nga si Congresswoman Luistro, mga kababayan. Kahit sobrang busy sa pagtatrabaho, talagang ginagampanan niya yung pagiging congressman niya. Unlike kay Sara Duterte, na tinanggap yung posisyon na ibinigay sa kanya ng taong bayan bilang pangalawang pangulo ng ating bansa, pero ni isang eskwelahan ata walang naipatayo mga kababayan. Ang laki-laki ng mga hinihinging budget, pero hindi alam kung saan napupunta yung ibang pera ng mamamayang Pilipino. Pero kung makikita ninyo dito kay Congresswoman Luistro, talagang yan, mga kababayan, yung isang patunay na nagbubunga yung kanyang pagiging masipag at pagmamahal niya sa kanyang distrito. Ano po, dahil bukod sa
mga pangangailangan ng mga kanyang nasasakupan, yung kanyang tinututukan din niya na magkaroon ng tamang kaalaman ng mga kabataan at makapag-aral, mga kababayan, at hindi mahirapan sa pag-aaral. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Target date na matapos ito at mga ilang estudyante ang kayang i-accommodate ng unang building na itatayo. Angelic, sa ngayon nga, inaalam natin kung kailan yung target mismo na maitayo, na finally magagamit na yan ng mga estudyante dito, na libo-libo yung mga estudyante dito makikinabang nito ang bagong mga gusali. Pero sa ngayon, inaabang pa natin yung particular date. Pero ang talagang target ng ating mga otoridad dito ay as soon as possible para agad mapakinabangan ng ating mga kababayan. Angelic? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras. Ang pagkakaalam ko dyan, parang 4 na palapag tapos 20 classroom. Mga kababayan niyang itinatanong, yan pong itinatayong yan. Yan yung pagkakaalam natin dyan. Ano po? Pero anyway, maliwanag naman mga kababayan na bukod sa pagsuporta nitong si Congresswoman Luistro, dito po sa ating presidente mga kababayan, talagang ipinupush din niya yung adikhain ng ating presidente na talagang mapaunlad mga kababayan ng ating bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga establishmento na makakatulong especially sa mga kabataan, mga kababayan. At ganoon din naman, etong si Mayor Hani Lacuna na talagang bukod sa sinusuportahan niya, ang ating presidente tuloy-tuloy din yung pagtulong niya sa mga kababayan po natin dyan po sa Manila.